Ayun, ito yung part 3 ng ating tutorial. Ang part 3 natin is gagawa naman tayo ng policy kung saan tayo automatic pag nag-login yung user natin is nakamak na yung drive nila. So yun yung gagawin natin policy. Dito kung mapapansin nyo, meron akong engineering users. At saka under ng engineering users may dalawang users. Under ng accounting users may dalawa din ako. So gagawa ako ng folder dito na i-shared ko para sa dalawang users natin. Ayun. Kung mapapansin nyo, meron akong accounting at saka sales users. Gumawa na ako. Ngayon, i-share ko sila. Share with specific people. Ulitin natin para makita nyo lang. Kasi nagawa ko na eh. Makita nyo lang. Pati yung sharing niya. So dito under ng accounting at saka ng engineering, magagawa ko ng map na drive. So gagawa ko ng user engineering data or file engineering file storage. Engineering at saka si accounting, tatlo nang gawin natin. Si accounting file storage at saka si sales file storage. So yun, gagawin natin dito, i-share natin yan. Si users, si sales, kung mapapansin nyo, dapat gagawa kayo niyan ng group nila para madali nyong makuha yung so dapat may group tayo sa sales users. Yan, i-group natin yan. Hanapin natin kung may nagawa na ako dito. Ayun, kung mapapansin nyo, may nagawa na ako. Ang paggagawa ng group, remove nyo lang yan, delete. Gagawa tayo ng group. So yun, yan, gagawa tayo ng group. Right click nyo lang dito, new group, tapos sales user underscore group, ganyan lang. So yun, may sales user group na tayo. Punta tayo sa sales user, control A natin, add nyo natin yan sa group, add to group sales, check name nyo na lang, mabilis. Ibig sabihin yung lahat na yan, member na siya ng group na sales. Ayan, pag kinik nyo yan, tinignan yung member, ayun sila. Ganon din ang gagawin natin sa accounting. So punta tayo dito. So since may accounting na tayo, ganon din naman yung proseso. Yan, ginawa natin. Same as engineering, may dalawa tayong user sa engineering. Sa engineering wala pa ata tayong ginagawang, wala pa. So gawa tayo, right click, new group, engineering underscore users group security global. So i-move natin si engineering, control A, add to group engineering, check name nyo. So yun, double check nyo kung member nga siya. Engineering. Ayan.
member nga. So okay. So yun, nakagawa na tayo. Ngayon, punta tayo sa mga storage natin kung saan sila yung may mga rights dapat para madali nating ma-share sa specific people. Si engineering, i-group natin yung engineering. Add natin engineering. Ayan. So ibig sabihin si engineering, allowed siya dito na mag-read and write share. Done. Dito si accounting. So specific people, find accounting. So yun, accounting user in group. Para isang add-on na lang tayo, kaya gumagawa tayo ng group. Sales, share with specific sales. Hindi isa-isang user yung ina-add natin, group by group. So shared. Ayan. So meron na tayong shared para sa mga specific group natin. Gagawa tayo ng policy na kung saan pag login ng specific users na yon is automatic nakamap na yung drive niya. So punta tayo sa policy natin. Punta tayo dito, create tayo, new. Ang una natin gagawin ay policy para okay, new tayo. Pwede kasi nating isa-isahin by user, pero subukan nating pagsama-samahin sa isang policy. Okay, isa-isa na lang muna para makita natin. Tapos gawa tayo ng isang policy na kung saan sama-sama. So unang gagawin natin is si engineering muna tayo. So Contoso engineering map drive policy. So sa engineering to, engineering map drive, edit natin siya. Since sa user yung gagawin natin, yung kanina kasi sa computer yung ginawa natin, sa user tayo configure administrative. Bagal lang, tayo lang natin. Ayan, punta tayo sa system, preference, Windows settings. Ayan, map drive. Diyan tayo magko-configure. Right click ka lang, new ka, map drive. So create, kasi magki-create tayo. Yung location natin, saan ba siya? So engineering to. Right click mo lang, properties, sharing, kunin mo yung location niya, control C mo, punta ka sa policy mo, yan, create policy, reconnect siya. Ibig sabihin na reconnect, kahit ma-disconnect siya, automatic mako-connect siya. Lagyan mo ng ng label. Anong ba ng label siya? Is share engineering storage. Yan. So yan, okay nya, apply mo. Please select yung path natin sa M. Kunyari ipapat natin siya sa M, apply mo siya. So dito sa common, dito tayo maglalagay ng specific group, yung may access sa kanya. Item, targeting, new. Pipili, pwede kasing mag-specific user pero since group nga yung ginawa natin, sa group tayo. So group yung gagawin natin. Browse mo,
ilagay mo na lang engineering. Check name. Ayun, lumabas na siya. User and group, okay mo lang. Apply, okay. Since okay na siya si engineering, imamap natin siya sa engineering users. Engineering users. Engineering users, yan. Okay, so ayun, nakalink na siya. GP update tayo. Ngayon, sino bang under ng engineering users? Tingnan natin. Si Jonard Tanilon. So, si Jonard Tanilon ang under ng engineering users. So, log off natin to. Si Andrew, kasi wala siyang rights naman doon. Sa client. Punta tayo sa client. Login tayo dito. As gamitin natin yung si Jonard Tanilon. Jonard.Tanilon. Angel na 2579. Etong mga policy na ginagawa natin is working siya sa Windows 7 and Windows 8. Tested siya. Tayin lang natin, medyo matagal. Ay, nag-login na siya. Double check natin. Ayan, kung nakikita nyo, ayun, naka-shared niya, automatic. Di ba? Naka-shared siya. So, Daicho! Ayun, naka-shared siya. So, ang gagawin natin dito, i-disconnect natin. Ngayon, tanong ko, kung accidenting na disconnect siya ng user, kailangan pa ba niyang tumawag ng technical support para i-reconnect uli yung na-disconnect niyang shared files? So, hindi. Pag restart ng machine niya, automatic babalik na yung connection niya. So, GP update tayo. Kunyari, nag-restart tayo. /force. Ayan. Magla-log up siya. Kunyari kasi nag-restart tayo. Ganon din yan eh. Wag na tayo mag-restart kasi matagal. Angel at 2579. So yun. Ayan, kita mo. Na-map na siya ulit. So yun. Yun yung pagmamap ng share drive. Ngayon, kung gusto mo, ganun din yung gagawin mo sa iba. So, since meron na tayo sa engineering, create ka ulit dito ng new para sa konto. So, sales map drive policy. So, yun. Ganun lang din, same process sa sales. Edit mo lang. Punta ka sa preference. Map drive, new map drive.
create ka, create yung path ng sales mo, properties. Basta ang una dyan, bibigyan mo ng permission yung group users mo, tapos i-shared mo siya, label mo shared storage, shared sales storage. Yun, yung map niya, kung anong map niya, yun importante, apply mo. And then yung common niya, tagging, kung anong group yung may security, since sa sales siya, so sales, check name, okay, user and group, okay mo lang, apply, okay, apply, okay mo lang siya. And then yung link lang, pagli-link lang, i-link mo siya sa sales. So ito yung sales, i-link mo sa sales map, users, okay, GP update mo. Ngayon, kung sino yung under ng sales na yan, siya yung mamamap niya, automatic nakamap na yung drive na yun para sa sales users. Sino ba si sales users? Si Maylin Reyes. Bakit, Papa Cho? Bukas yung pinto. Ayan. So, ang gagawin natin dito, log off natin para makapag-login tayo sa kay Maylin Reyes. O kaya, sino bang gusto nyo dyan? Boy Saltic. Si Boy Saltic. So, login tayo. BM, Control, Alt, Delete. Switch user tayo. Boy.saltic Angel at 25 Angel at 2579. Ayan, hintayin nyo lang. Tayo nyo lang, medyo matagal siyang mag-login. So, yun. Ayan, nag-login na. So, yun. Ayan, shared sales storage. So, yun. Automatic siya magmamap. So, yun yung way ng pagmamap natin na automatic sa drive natin using yung policy. Ngayon, meron tayong gagawin pang parang bonus natin sa yung access based enumeration natin. Ngayon, wait, bagal kasi. Dito sa sales user, kung mapapansin mo, meron akong 5 folder, 5 user. So ayoko nang pag nag-shared ako ng sales file storage ko, lahat kung anong laman nito makikita. Syempre gusto ko may privacy yung bawat user ko. So gusto ko si Boy Saltic, lalagyan ko siya ng folder para kay Boy. Itong isa para kay Maylin. Itong isa para kay Ray. Itong isa para kay Roy. So yun. Ngayon, ang gagawin ko dito, i-share ko din sila, specific people. So tatanggalin ko bukas siya, Paps. Ano, pagkain? Busog pa, thanks. Yan. Ayan, tatanggalin ko siya. Ngayon, ang gagawin ko, si Boy Saltic i-add ko. Boy. Gawin mo dyan, add. Find mo siya, Boy.
Boy Saltik. So, ibig sabihin, si Boy Saltik lang yung may rights dyan. Dito din, sa kay Maylin, share mo siya. Maylin. Maylin. Add mo siya. Check mo siya. Ayan. So, remove mo din rin yung shared na security ng group niyo. Kay Ray, ganun din. Share specific people. Remove mo muna si Ray. Add. Find Ray. Check name. Okay. Gawin mo siyang read and write. Parang naman. Done. Si Boy ba? Anong permission ito? Read and write. Para makakapag-save siya. Si Maylin. Read and write siya. Okay. Si Roy, specific people, remove natin si group, add natin si Roy. 5. Roy. Check name. Roy. Read and write. Share. Done. So, yun. Ngayon, ang gagawin natin dito, i-configure natin siya dito sa storage. Punta tayo sa all server. Medyo mabagal lang. All server. Ayan. Punta tayo ngayon papakita ko lang sa inyo. Pag kinlik ko yan, TP update. Lagot natin. Anak ng teteng nag-shutdown. Anak ng teteng nag-shutdown. Ipopost ko muna kayo kasi shutdown yung machine. Anak ng teteng. Ayun, tuloy natin. Ayun, kung napapansin nyo, dito, ang ginawa natin is nag-create nga tayo ng isang policy kung saan magmamap si sales users. So, since nakamap na siya, nakita nyo kung paano natin siya minap. Ngayon, naglagay nga ako ng mga folder doon sa under ng sales users. Naglagay ako ng mga folder sa kanya dito. Sales, under nyan may 3-4 akong folder. Ngayon sa bawat folder na yan, ang gusto ko kasi magkaroon ng privacy sila. So kung nakita nyo kanina, itong sales file storage ko, nakashare yan sa specific group na sales group. Under ng group na yan ay under na sales user group, ito. So yun, kumbaga binigyan ko ng permission yung group na yun para ma-access yung folder na yan. Tapos under niya, naglagay ako ng mga specific folder para sa 4 na yon, Boy, Maylin, Ray, na kung saan in-specific ko yung rights nila. Kay Boy Saltik lang, para kay Boy na folder, para magkaroon sa nila ng privacy. Ibig sabihin, pag nag-login ako kay Boy, hindi ko makikita yung folder na to. So, subukan natin testingin.
Ito nga pala, nag-login ako kay Mylene. Pag click ko ng my computer, nakashare siya. Ayun, Mylene lang yung nakikita ko. Kahit may access ako sa buong folder na to, sa loob naman yan, naka-private ako. Diba? Ngayon, subukan nating mag-login naman kay Boy Saltik. Switch user. Boy dot Saltik. Okay. 2579. Ayun, kita nyo si Boy. Ngayon gagawa tayo ng isang user para lang makita nyo. New user. Kamote. Ako. Kamote.ako. Next. Angel at 2579. Tag. Angel at 2579. So si Kamote ako, lalagyan ko ng folder dito. Ay, tanga. New folder. Kamote. Si Kamote lang yung may rights dito. Share with specific people. Tanggalin natin si group. Kamote. Find Kamote. Ayan, si Kamote. Gawin natin read and write. Share. Ngayon si Kamote, i-add natin to sa group ni sales, kasi under siya ng sales group, para magkaroon siya ng access dito sa labas ng folder na yan. So yun, okay na. I-update muna natin. Lagi kayo mag-update para update. Tayo sa clients, switch users, kasi na kamote.ako, angel at 2579. Hintayin nyo na mag-login lang. Ayan, tingnan natin, double check natin. Ayan, Kamote. So may bawat user natin, kung may sarili siyang folder, yung security at saka privacy nandun, kasi hindi mo mababrowse kung ano yung wala kang rights. Ayun. So yun, automap, security ng mga laman ng ating folder na ituro ko. Ang tawag doon ay dito yan sinesetup sa shares, accounting, properties, under nyan is yun. Ayan. Enable access-based enumeration. Access-based enumeration display only the files and folders that a user has permission to access. If users do not have read or equivalent permission for a folder, Windows hide the folder from the user view. Allow caching file. Yan yun. Ganon. So yun, uli. So yun, yun yung mapping ng drive, pagpa-policy. Ganon din ang gagawin nyo kung magte-test kayo. Sino ba na-test pa natin dito? Si engineering? Tingnan ko kung sino bang sa engineering. Nag-map drive tayo. So sa engineering, sino ba user sa engineering natin? Si Jonard.
So, subukan nga natin mag-create ng folder sa engineering. Dito, nakashare siya. Engineering group. So, subukan natin mag-create dito ng new folder. Johnart. Wag natin gawin yung ginawa natin sa una. Testingin lang natin para makita nyo. Folder Ricky. So yun, maglalagin ako dito kay Johnard. Para lang matesting natin kung anong mangyayari. So yun, ayun, nakikita natin. Ngayon, ang gagawin ko dyan, magagawa ko ng permission dito. Subukan natin tanggalin. Tingnan natin. Tingnan lang natin kung ano mangyayari. Hindi ko pa kasi natetest yun eh. So, log up tayo dito. Tingnan nga natin. Nangyayari. Johnard.Tanilon 12579. Wala siyang permission. Si Ricky lang yung nakikita natin. Masama yan. So, kasi tinanggal natin yung specific permission niya. So, gawin natin Johnard lang dito. Johnard. And then, read and write. So, dito, si Ricky, tanggalan yan din natin para makita nyo yung paggagawa. Tanggalin mo siguro yung mga Ricky lang. Dapat pag lagi natin si Johnard lang yung makikita natin. Johnard.Tanilon Engine 12579. Ayun. Yun po. Ganun lang. Ganun lang po. Ayun, sana may natutunan kayo at ayun, isusunod ko yung pag-ano ng wallpaper. Thank you po.